Tingnan niyo yung nangyari sa account ko. Ayan kaibigan, naging restricted po siya. Iwan ko ba kung bakit ganito yung nangyari sa account ko, pero titingnan natin kung ano nga ba yung mga violation na nagawa ko kaya nirestricted yung account ko. Ayan, so dito nakalagay na nagka-enforce violation ako. So it means talagang sinadya na i-violation ako dito ni TikTok. So kung gusto natin mag-appeal, so ito yung appeal ko. Ayan, gusto natin mag-appeal, tap natin to. So hello kaibigan. Ayan, welcome back to my channel and welcome back kaibigan. Ayan, so in this video, is tuturuan ko naman kayo kung paano nga ba i-fix yung mga ganitong issue. Like yung na strike or nagkaroon tayo ng restricted sa ating mga TikTok affiliate account. So sa akin, nagkaroon ako ng TikTok affiliate account noong December 20. Nagkaroon ako. So just a simple editing lang po kaibigan. Then I don't know kung bakit, anong reason ng TikTok kung bakit nila nirestricted yung aking video. So yan yung aalamin ko ngayon. Kung sa inyo ay nagka-restricted din yung account nyo at hindi nyo alam kung paano i-fix. So napakadali lang yan i-fix kaibigan. And make sure na panoorin nyo itong video hanggang dulo dahil napaka-importante na sasabihin ko lalong-lalo na sa bandang huli ng video na to. Okay? So na kaibigan, susimulan ko ng pag-tutorial kaibigan. Ayan, so ito yung nangyari sa account ko. So hello kaibigan. Okay, so dito, open natin TikTok natin, then tingnan ko kung ano nga ba yung nangyari sa aking TikTok account. So yung aking affiliate account kaibigan, so ganito yung nangyari. Napaka-unfair talaga ni TikTok. Tingnan nyo yung nangyari sa account ko. Ayan kaibigan, naging restricted po siya. Iwan ko ba kung bakit ganito yung nangyari sa account ko, pero titingnan natin kung ano nga ba yung mga violation na nagawa ko kaya nirestricted yung account ko. So yun, grabe. Hindi talaga ako na-expect na magka-restricted yung account ko. Okay, so para makita yan, tap natin tong view details. Napaka-unfair talaga ni TikTok. So thankful pa rin ako kaibigan kahit ganito. Nagka-temporary suspended yung aking affiliate account. Ngunit 1 day lang naman to. Ayan, 1 day lang. Then until 2 p.m. to 8 p.m. mababalik na po yan sa December 21. So December 21 na po ngayon. Kahapon po nagka-restricted yung account ko at ngayon po mababalik po yan 2 p.m. So dito ito yung mga violation na nangyari sa account ko. Ang dami, grabe. 3 violation pala to. Removal of all violating products. So natanggal yung products ko. Like tingnan natin to kaibigan. Ganito yung mangyari sa account natin. So try natin tong open. Ito ng mga products na to. Ayan, so nawala yung aking add to cart or I mean aking yellow basket dito. Dapat meron kasi yan eh. Yan, to nito nawala yung yellow basket ko. Yung caption lang po at mga tags yung meron. O di ba? Grabe. In just ato video lang nagka-restricted na. Grabe. Wala akong ginawa doon. Editing lang naman yung ginawa ko doon at hindi ko alam bakit nga ba nagka-restricted yung account ko. So yun, grabe napaka-unfair talaga ni TikTok. And yun yung nangyari sa akin kaibigan. So isang affiliator tayo na nag-i-edit, ginagawa natin yung content na maganda para sa atin rin mismo para magkaroon tayo ng viewers at also magkakita rin tayo dito sa affiliate ni TikTok. Kaso yung nangyari sa ilan sa mga friends natin or sa akin ay nagka-violation at nirestricted pa yung video na yun. So hindi man lang sila nag-warning na bakit ganito, ayan, so warning na for penalty, ganyan. So nirestricted nila agad yung TikTok ko. Pag once nga restricted ka, hindi ka na talaga makaka-affiliate at work. So yun na nga, okay naman. Mga editing lang naman yun sa CapCut yung ginawa ko. Bakit ganun? So dito, yan yung video violation. Tap natin yan. Ayan, so dito, nakalagay na nagka-enforce violation ako. So it means, talagang sinadya na i-violation ako dito ni TikTok. Okay, so ito yung aking mga caption. Ayan. Okay naman, ganyan yung ginagawa ko noon pero hindi naman ako nagka-violation. Ngayon lang talaga to. Ayan. Yung aking video ID, din appeal. Yung appeal is yung pag-submit. Pag-submit po natin ang ating
ating mga reason or mga pruweba na hindi tayo okay yung ating content. So ito yung aking video violations. Ayan, yung video ko, which is ito yung po yung watch na ano siya, tawag dun, smartwatch na kung saan pwede ka makapaglaro, makapag online games, ayan, makapag video call. Okay naman to dahil meron naman ako mga mga tiningnan na mga vlog or content na mga ganito rin na meron silang yellow card o okay naman yung nangyari sa kanila. Bakit sa akin ganito? So kung gusto natin mag-appeal, yan. So ito yung appeal ko. Yan, gusto natin mag-appeal, tap lang natin to. Din dito, reasons for appeal. Din dito lagay natin dito na hindi naman totoo, okay naman yung products ko. Ganyan, so related sa ganyan. Okay? So patunayan lang natin. So kung gusto natin patunayan talaga na okay, maglagay lang tayo ng supporting documents. Pero pwede na po kung wala na, pwede na po yan. Pero mas maganda kapag meron tayong supporting documents dahil para mas mapabilis or mapa-approve agad ni TikTok na totoo talaga na okay yung content natin. So pwede na tayo makapag-affiliate ulit. So dito almost 5 MB lang po yung need natin at yung mga acceptable is ito lang po. Ayan, ato GPG or PNG documents. So yun lang po yung pwede. So yun yung nangyari sa account ko. Kung okay na po, tap lang po natin itong submit. So sa akin, mag-a-appeal sana ako. Kaso wag na lang kasi 1D. Bababalik naman po yan agad mamaya. So ang gagawin ko na lang, mag-upload na lang ako ng iba at bagong video. So gawin ko lang is i-delete ko lang 'tong mga video na 'to. Ayan, itong mga video na 'to, ito video na 'to. Delete ko lang 'to. Para pagka balik na po ng aking monetization, ng aking affiliate, is hindi na po siya magkaka-violation ulit dahil dinelete ko na po yung aking mga video. So, lagay ulit tayo yung pangalawa naman. Tingnan natin yung pangalawa kong video na nagka-violation, which is ito siya. Ayan, video violation na siya. Ayan, so ito siya. Yung reasons they upload is content. Okay. So nakalagay dito sa reason ko na yung mga content ko is only for still image, screenshots lang po daw, mga overlay and text lang. Ha? Bawal pala yun? Yun ang ginagawa ko noon. Baka bawal na yun ngayon. So wag na nating patulan. Okay, so ito yung aking video. So ito yung reason. Wala kasi daw mukha ko sa video. Or wala kasi daw yung mga parang nagpo-promote talaga. Iwan ko ba kay TikTok? Napaka-stricto. Then, ito yung video ko. So ito pala yung video ko na nagka-violation. Ito yung pangalawang video ko. Ayan, so tap lang po natin appeal kung gusto po natin mag-appeal. Same process lang po. Ito po yung gagawin natin. Reasons, supporting documents, and submit. So, yun lang naman po. Then, antay po tayo ng validation ni TikTok na pwede na po tayong or accept na po tayo sa kanilang monetization para sa kanilang affiliate. Okay, so delete ko lang tong video na to. Siyempre, pero kung sa inyo, kung hindi nyo pa na, nakuha yung approval ni TikTok sa inyo pag-appeal, wag nyo po munang i-delete. Kasi, ano po yan, i-check po yan ni TikTok yung video nyo po. So, wag nyo po nang i-delete. So, sa akin, i-delete ko na lang kasi mamaya po, mga 2 PM, mababalik na po ito. Kaya, para hindi magka-violation ulit, so kailangan ko i-delete. Pero kung sa inyo, kung nag-appeal kayo, so wag nyo lang po i-delete. Yan, delete ko lang. So, itong mga video na to, like ito, same lang naman po ito, o di ba? So, picture. Ano bang meron dito? O yan. Wala naman yan. Iwan ko ba kay TikTok, mukha nagkamali lang ata to. Pero sige lang, 1D lang naman. Okay, so ganun yung nangyari sa account ko, kaibigan. Bakit nga ba ganun? So kung sa inyo, kung nangyari sa inyo yan, mag-appeal na lang po kayo, lalo na kapag maabot na po ng 7 days or 1 month. Ganyan, grabe naman po yung 1 month. Then, kung ganyan, mag-appeal lang po kayo, gumawa. Yung supporting documents po ay, gagawin lang po natin dyan ay
gawa lang po tayo ng kasulatan na kung saan nagsasaad po na hindi po totoo yung mga binibintang ni TikTok sa video natin. So gano'n lang po. Mga supporting documents lang po, ilalagay natin doon, 'di ba? So gano'n lang and gano'n yung nangyari sa akin kaibigan. So I hope masuwerte pa rin ako dahil one day lang yung nangyari sa akin. Makakapag-upload ulit ako ng bago mamaya after mga 3 PM ata, okay. So yun kaibigan, and thank you sa panonood. Sana nakatulong 'tong video na 'to sa inyo, and kung nakatulong 'to, ay don't forget to like and subscribe kaibigan, para malaman ko rin kung sino po yung mga natulungan ko dito sa video natin ngayon. Maraming salamat kaibigan and God bless. So this is the end of our video. Kung nagustuhan mo 'tong video na 'to at kung nakatulong 'to sa'yo, ay don't forget to like and subscribe. So gano'n lang kaibigan, mag-fix ng ating mga TikTok na na-restricted ni TikTok, ayan. So kung isa kang affiliate marketers na hindi ka or nag-worry ka dahil wala ka ng yellow basket sa baba nito ng inyong mga video, so don't worry dahil gano'n lang po mag-resolve ng ating mga issue about sa TikTok, 'di ba? So gano'n lang, and also next time ano na kayo, double check and mag-ingat na po kayo sa pag-upload ng video para hindi kayo matulad sa akin, okay? So gano'n lang kaibigan, and I hope see you soon in my next video, and God bless kaibigan.